At kaugnay po niyan, makakausap natin si dating Health Secretary Esperanza Cabral at may kabilang po sa grupong Likhaan for Women's Health. Magandang tanghali po sa inyo, Doktora Cabral. Si Connie Season po ito. Hi, magandang umaga, Connie. Ano hong reaksyon ninyo dito po sa pagpapalawig ng maternity leave, ma'am? Well, natutuwa tayo dahil palalawigin nila ang maternity leave. Ito ay makakahusay hindi lamang para sa mga nanay, kung hindi para sa kanilang mga bagong anak. Sa tingin ninyo, okay na ho itong 100 days at kung ikukumpara ho kasi natin, hindi ba yung iba kapag nanganganak talaga, lalo na't kapag cesarean, mas parang hinihiling nila mas matagal pa than 100 days minsan ang kakailanganin daw. Actually, kung tungkol sa kalusugan ng mga babae, miski na yung mga na-cesarean section, pwede nang pumasok. Even after a month, even after 2 months. Para sa akin, ang mas importante ay manatili sila sa kanilang mga tahanan para maalagaan nila yung mga bagong sanggol. Yun ang mas importante. Oh, okay. And para sa akin ay tama lang ito. Kasi itong, kumbaga, kung lumagpas doon sa 98 days na minimum po, pwede naman mag-avail, hindi ho ba kung halimbawa gusto pang i-avail yung additional 30 days na maternity leave. Pero without pay na yan. Opo, without pay na, no, kung i-avail. So, papaano ho? Are you for this? Or mas gusto ninyo, syempre, kung mag-additional, hindi ho ba dapat, sinasabi ng ilan, isama nyo na at gawin na ng kahit na meron ng konting pay na rin, ano, dun sa maternity leave? Well, para sa akin sa ngayon ay maganda na itong karagdagang 1-month leave para sa mga bagong panganak. At kung sakaling tayo ay makakayanan natin na palawigin pa ito, katulad sa ibang bansa na mayayaman at mas progresibo kaysa sa atin, bakit hindi? Oo nga naman, hindi ba? Yung iba talaga, nakakainggit, no, ma'am? 1 taon ang kanilang maternity leave, no? Pero this is a welcome development. Sabi nga, dahil mabuti na yung meron kesa naman walang dagdag, hindi ba? Sa tingin niyo, ma'am, syempre, gaano kahalaga ho ito para sa mga ina? Lalo na, no, na maging ganap ito talagang batas. Oo, napakahalaga. At ako'y bumabati kay Senator Cayetano dahil sa pagtutulong niya ng mga batas na makakabuti sa ating kabataan at kababaihan. Uunahin daw. Nakausap ko dati kasi si Senator Cayetano, ano, at nabanggit ko rin, naitanong kasi nung ilan, syempre, kung merong maternity leave, no, para doon sa mga kababaihan, syempre, parang sinasabi nila paliwigin din daw yung paternity leave dahil kasabay naman daw sila na nangangalaga, syempre, dito sa kanilang mag-iina, no? So, hopefully, yan din ho, maabot din natin in the near future, no? Siguro. Sa ibang bansa kasi, yung mga leave pagkapanganak ng nanay, pwedeng either yung tatay o yung nanay ang mag-avail ng leave na yon. Yung iba sabay, pwede, ma'am, di ba? Hindi kailangan na sabay. Oo. Pero dun sa mas progresibo nga, kahit sabay pwede. Pero I guess we're gonna tackle that some other time na lang, no? Dahil talagang sa ngayon, eto muna ang ating talagang pagtutuunan ng pansin. Sa bagong panukala. Opo. Sana nga, maging ganap na batas na nga po ito. Magpapasalamat na po kami, ma'am, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat din sa iyo, Connie. Yan po Magandang umaga sa inyo lahat. Alright. Yan po naman si dating Health Secretary at kaya trustee ng grupong Likhaan for Women's Health, Dr. Esperanza Cabral.